Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos for the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,433 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lagi. Okay, sige po. Ang pag-usapan po natin ay dyan sa Pasig, no? Yan, dyan sa syudad ng Pasig, sa eastern part of Metro Manila, papunta na yan ng Rizal, no? Kadikit yan ng Mandaluyong, kadikit yan ng Quezon City, sa pa ba kadikit yan? Kadikit yan ng Makati City, kadikit yan ng Taguig City, no? Kadikit yan ng Cainta. Parang gano'n, no? Ayan, napakagandang lugar ng Pasig City noong mga panahon ng mga Eusebio. No? Ito tatapatin ko na po kayo, no? Mas maganda po ang Pasig noong panahon ng mga Eusebio versus sa panahon ng Soto. Okay? Nabulagan lang ang mga mamamayan ng Pasig, no? Diyan sa Pasig City. Diyan nung panahon, siyempre, din natin, may mga pagkukulang din ang mga Eusebio. Bakit nga nawala sa kanila yon, no? Ang Pasig City, no? Kasi in comparison sa mga ibang mga syudad, for example, yung Villar dyan sa Las Piñas, dyan sa mga Binay sa Makati, at kung saan yung sa Cainta, di ba? Yung mga Nieto sa Cainta, may mga para-paraan na pagsisilbi, no? Siguro in a way nakulangan din in a way, pero dati ang mga noong mga panahon na yon, ang nagkakaroon ng award hindi lang yung mayor, no, kundi ang buong Pasig, no. Napaka-green, naglalakad yung mga tao, may mga ways na maglakad yung mga tao, yung mga elevated pathway na yan, yung mga bike lane na yan, etc., no. Nagsusumba. Ibig sabihin, more on prevention side, no. Napakaganda ng ng City Hall nung nagkaroon ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, no. In a way, yung mga leaders o mga nagtatrabaho diyan ay talagang tagang Pasig, talagang tubong Pasig, no? Lumaki na pinanganak diyan sa Pasig, something like that, no? Pero ngayon, kabaliktaran ng mga nangyayari, no? Ngayon, kasi magaling talaga ang leader ng Pasig City dahil nga natutwist nila, no? Naniniwala ang mga tao sa kanila, di ba? Ay nako, pero if you will dig down deeper, wala. Okay? Ay nako. Anyhow, pag-usapan po natin yung kasi yung Pasig City Hall po, no. Kung mapupunta po kayo sa Pasig City, ang style po kasi ng Vico Soto administration ay talagang hahayaan lang nila, no? Hindi nila gigibain per se, no? Nakita ko na yung sistema nila, no? Sabi nga ayan lang nga pinagawa yan ng tao, no? Pero hindi naman nila aayusin. Wala yung maintenance project, kumbaga. Hindi nila i-maintain na yan, hahayaan na lang nila. Therefore, nawawala yung legacy ng past administration. Now, for example, yung elevated pathway. No, sinabi, ginastusan daw kasi ng bilyon-bilyon. Regardless na, di ba? Nandyan ka na sa pwesto, dapat mini-maintain mo na kasi maganda naman yung vision na yan. Okay? Yung mga green environment na yan, nawawala per se. Kasi nga, hindi mo proyekto, hindi mo idea. Di ba? Yung pamantasan ng lungsod ng Pasig na lang, di ba? Merong isang speech, hindi mo malang na-recognize ang kalaaban mo na sila talaga ang nagpagawa niyan. Sila ang may idea niyan, kumbaga. No, bakit hindi ma-recognize? 'Di ba? Pang-trapo lang yung mga ganun bagay. Hindi sabi pogi ka daw, transparent ka daw, no? Good governance ka daw. Pero hindi ko nakikita yung good governance doon, Mr. Mayor, 'di ba? Okay, ngayon nagkakaroon tayo ng issue diyan sa Pasig City Hall dahil po hindi minuntin yung Pasig City Pasig City Hall na yan. Nung pumunta nga po ako diyan, tumingin ako sa taas. Naku po, talagang tumutulo, butas-butas. No, bakit po ganoon? Kaya pala may plano sila na magpatayo ng isang City Hall complex na talagang at the end of the day, yung it will lead to their legacy. Hindi na yung legacy ng mga Eusebio. Napaka-utak, di ba? Ito napaka-modern, no? Green building to, ang pagkakaalam ko, yung City Hall na tinayo ng mga Eusebio. Bakit ganon? Ngayon, nila City Hall compound or
Complex, parang ganoon ang tawag nila. Pero may issue dito, no? Yung City Hall project, inuulan ng batikos dahil alam nyo magkano po ito? 9.6 billion pesos. Nako po, 9.6 billion pesos. Ito iano natin, binatikos na yan ng mga netizens. Binatikos na yan, hindi lang po dyan sa Pasig City, kundi sa labas ng Pasig City. Ito, aminin po din natin na baka manalo din po talaga ito si Vico Soto. Siyempre, anak ni Vic Soto, no? Anak ni Connie Reyes, artista, magaling mag-basketball, pero ang kinakalaban mga babae, no? Ateneo Varsity Team, no? Pambabae. Bakit ganun, Mayor? 'Di ba? At saka ang daming mga mahirap na lang pong magsalita, no? Pero yun po ang katotohanan. Sana po talaga magising lang po mga taga-Pasig, no? Umani ng pagbabatikos mula sa mga netizens, at hindi lang po netizens, alam ko pati po diyan sa loob ng Pasig ay talaga namang umani ng pagbabatikos at talaga pamamangha. Biruin mo yon, isang City Hall 9.6 billion pesos. I do not know kung naliliitan ba kayo diyan sa 9.6 billion. 'Di ba? Ang Senado, alam niyo ang Senado nag-start siya ng 8.3 billion, parang ganoon. Ano po ba mas malaki, 9.6 billion o 8.3 billion? Naku po, marami pong pupuntahan niya na proyekto. Kung i-maintain na lang nila yung City Hall na itinayo ng mga Eusebio, no? Talagang ini-improve. Maganda naman din 'yon. Hindi mo kailangang gibain 'yon na para gumastos ka ng 9.6 billion. Okay? Sabihin mo na lang yung maintenance doon is 1 billion, no? Tapos parang good as new na rin. Di ba nakatipid kayo? Tapos makakapag tayo pa kayo ng ibang mga construction facilities diyan sa Pasig. Pero parang tila bagang hindi ginagamit ang utak ng mga tao diyan, no? At saka syempre mga butante po sana diyan ay talagang gamitin yung utak nyo upang mapalitan na ang Vico Soto administration, no? Etong City Hall project naman talaga, pinagmamalaki pa yan ni Mayor Vico Soto bilang kanyang legacy sa naturang lungsod. Langya yan. Hindi mo kailangan ng legacy, Vico Soto, dahil nga naman, meron ng City Hall. Bakit ganon? I-improve mo na lang yan. Yan ang legacy mo upang makatipid, at ang pagtitipid na yan ay para rin sa mga mamamayan ng Pasig City, no? Tinawag ng mga netizens ang idea na magkarbong proyekto na nagmula sa baluktot na paglatag ng prioridad para sa serbisyo bayan sa higit ng kailangan ng Pasigueños. Tama po yan, di ba? Ito, naniniwala tayo na buong tapong nating sinasabi na dapat walang sistema. Yung prioritization, kumbaga, bakit ka magtatayo ng isang City Hall complex na gigibain mo yung existing City Hall na itinayo ng iyong kalaban sa politika? Pwede mo namang i-maintain yun, i-improve yun. Yun na ang legacy mo, di ba? Napakagarbo talaga. Akala nga natin talagang matipid ito si Mayor, no? Pero hindi pala, no? Bakit niya pinayagan itong mga bagay na ito, no? Aanhin namin ang mga rayang gusali kung wala namang laman ng aming mga kawali, no? Sabi ng isang Facebook user, no? Tama din naman 'yon. Nako po, nakaka-high blood din ito, no? Itong pamunuan ng Mayor Vico Soto. Pero syempre, baka hindi rin po tayo paniwalaan dahil sino nga ba naman tayo versus sa Mayor Vico Soto nila na napakapogi, anak ni Vic Soto, anak ni Connie Reyes. Syempre hindi po, no? Pero sana po isipin ng bawat mamamayan ng Pasig ang kanilang utak, no? Ang kanilang utak. Oo nga naman. Ito po pwede rin naman pong magtayo ng City Hall, kumbaga. Kumbaga parang, kunwari, naggera yan, nalindol yan, o di kaya naman talagang bumaksak yan, o kaya di naman hindi na talaga ng serbisyo publiko, etc. No? Nung pumunta po tayo sa City Hall, functioning din naman. May mga opisina na parang sobra na. Yun, mga opisina na yun, pwede naman tayuan ng isang facility outside of the City Hall per se. Pero itong gigibain po no? Ay, nako, nakakainit ng ulo, no? Ito isa namang user, no, upang isalaysay nangyari sa kanyang ina na 10 oras na pinaghintay diyan sa Child's Hope,
hospital bago ma-admit. Nako po, 10 oras na pinaghintay. Akala ko ba, Mayor, maayos ang iyong sistema na pang yung pang-health mo, kumbaga. Di ba yan ang priority mo? Di ba? Pang-health, hindi ka naman doktor, pero ang priority mo yan. Di ba? Oo. Pero ngayon, mayroon tayong nababalitaan na ganito, na 10 oras na pinaghintay ang kanyang anak dyan sa ospital. Yan, Charles Hope po na yan ay malapit po yan sa pamantasan ng lungsod ng Pasig, no? Nung nakapasok po tayo dyan, nako po, parang hindi naman po ospital ng isang syudad. Pero anyhow, ganyan po talaga. Ito nagsasabi na yung mga users, Facebook users na taga-Pasig o di umano, taga-Pasig, 10 oras. Naku po, bakit po ganon? Talagang, kanyang ina pala, nangyari sa kanyang ina, nasampay, sorry paano? Okay. Bakit ganon, ina, Charles Hope? Anyway, dagdag pa niya, walang sapat na pasilidad para sa laboratory testing ng mga pasyente ang nasabing ospital, kaya sa labas ipinasuri ang nakuhang blood sample ng kanyang ina. Bakit ganon? Charles Hope ba? I do not know. Bakit po ganon? No? Bakit po ganon? Bakit po ganon ang nangyayari sa Pasig City Hall? Okay, dyan sa Pasig City. Akala ko ba maayos? Hindi naman. Why so obsessed with offices, grandeur offices for public servants if the city hospitals don't have enough lab facilities? Ayun po din ang katanungan natin. No? Bakit imbes na magpatayo ka ng City Hall complex na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos ay hindi na lang i-improve ang mga ospital ng Pasig City Hall, ng Pasig City, kumbaga. Yung mga kalsada prevention side, kumbaga, no? Pwedeng maglakad ang mga Pasigueños from City Hall to Ortigas, nag-exercise pa sila, nakakatipid pa sila, no? Ay yung mga transportation sector ayusin, hindi lang uniforme. Ay nako, nakakagigil talaga, no? Mayor, please pigil muna tayo ng grandeur dream. Mas iniisip mo ang legasiya kesa sa katotohanan sa lugar natin at mag-back to reality. Napunta po kayo dyan sa Pasig, no? Pasig River within Pasig locality, no? Tapos sinasabi pa dapat malinis, etc. Nako po, bakit ba? Ano bang difference ng magsasabi ang Vico Soto na anak ni Vic Soto at Connie Reyes magsabi na versus magsabi ang mga ordinaryong citizen na talagang sila nakakakita nito. Back to reality na tayo, Mayor. Mas kailangan ng Pasigueños ang basic na health services, pati pa education, no? Ayan, education na yan. Nako, dapat masibak ang presidente ng isang ng isang pamantasan. Nako po, talagang mag-imbestiga po kayo diyan, no? Saka pang araw-araw na pagkain. Sabi ng isang James Group sa kanyang X account. Nako po, talagang nakakagigil tayo, Mayor, no? Pero anyhow, bibigyan ka naman ng pag-asa ng Pasigueño. At tingin ko, ikaw pa rin ang iboboto niyan. Pero ayusin mo naman. Kakulangan naman ng gamot ang hataw ng isang user sa kanyang Facebook account. Grabe ka na, Yormi. Yormi, no? Hindi yan Yormi. Mayor yan. Mayor, hindi. Yormi, pang ano yan nako. Ito, graduate po ng Ateneo yan, si Vico Soto, no? Ikutin mo muna ang lahat ng health centers at ospital natin para malaman mo kung sapat ang gamot ng mahihirap na pasyente. Tapos, aaryahan mo kami ng 10 billion piso City Hall. Nako po, yan din po ang sinasabi natin. Bakit ba? Sobrang yaman ba ng Pasig City Hall? Pasig City? Kung sobrang yaman ng Pasig City, no, bakit walang mga gamot? Bakit walang mga pasilidad ng ospital? Pumunta ka dyan sa isang pamantasan ng lungsod ng Pasig. Para sinabi na rin natin. Naku po, makikita mo ang kakulangan, no? Kakulangan ng mga laboratorio, kakulangan ng mga faculty members, no? Yung faculty members diyan, hindi naman vertically aligned, no? Engineering, pero nagtuturo sa computing. Nako po, talaga naman. Tapos yung VPAA, dati yung VPAA hindi pa graduate ng doctorate, no? Pero bakit po ganun? Bakit po
'Di ba? Dapat VPA napakataas na noon no? Bakit dapat nag-graduate na yan ng PhD, ng EDD or ng kung ano pa man, no? DIT para siya maging VPA. Pero hindi po ganoon ang nangyayari, no? Isa pang pag-angal ng isang user sa X account, what a nerve. Kulang ang gamot sa LGU hospitals, walang matinong medical facilities at kandagapang kami sa gastusin sa pag-aaral ng mga anak namin. Tapos ang ibibida mo sa Pasigueños ay City Hall na babayaran namin ng 10 billion pesos. Ako po. Nakakalungkot isipin, no? Ito na, lumalabas na ang mga baho ng administrasyon na ito ng Pasig City, no? Ito ay pangatlong term na niya yata, no? If I'm not mistaken. Tama, pangatlong term na niya ito, no? Matatapos ito sa 2028. Ay, hindi ko po alam kung meron pong isang tao na maglalakas loob na kumalaban sa isang Vico Sotto na anak ni Vic Sotto at Connie Reyes. At tayo ini-emphasize po natin na anak ito ni Connie Reyes at Vic Sotto dahil sana naman tayo, pag bumoboto tayo, hindi po ito ang ating pamantayan. Ang pamantayan natin kung ano ang ginawa, ano ang bisyon niya sa isang syudad na ito. Hindi po pagtatayo ng isang City Hall na existing ng City Hall. Naku po, at gagastos ka ng 10 billion pesos. Ito para maintindihan po natin. Ang new Senate building, nung umpisa, ito ay 8.8 billion. Na tumaas naman talaga ng magkano yun ay 26 billion, no? Parang ganon, no? Pero sa umpisa, mas mataas pa ito sa 10 billion, almost 10 billion, sa 8.8 billion. Nakuha niyo po ba? Sana po ay talagang ganito tayo mag-isip, no? Isyong matindi rin ang isang netizen na ang umano'y pagpursige ni Mayor sa 9.6 billion proyekto, samantalang umaaray ang mga magulang na mga mag-aaral sa gastusin ng tanging ang rumaragasang pag-asa sa tulong pang-eskwela ang nakakaraing sa kanila. Nako po, mga libro daw, yan. School uniforms, di ba pang school supplies ang amin naririnig na paasa mula sa taga City Hall ngayong pasukan. Pero heto kami, hanggang ngayon, yan. Wala naman talaga. Ay nako. Pero ang Pasig City, ang Makati City ay talaga namang nagsisilbi sa kanilang mga mag-aaral. Pero ito, ay nako, nakakabalita po ba kayo? Pero in fairness naman din, yung iba, no? Pero alam niyo po ba magkano yung mga laptops na yun? Ito example lang natin na 35,000. Okay? Ang presyo niya, no? Pero ang presyo doon nakita ko doon sa voucher, 60,000, 50,000 allegedly para hindi naman tayo maano. O parang ganoon. O nakita niyo pa yung nung sinita ko, sabi ko, bakit po ganito? 35,000. Sabi ko doon sa isang faculty member, sabi niya kasi yan pa rin naman ang kalakaran, di ba? Ano pa rin, kasi naglalabas daw ng ang tawag daw, naglalabas ng pera, yung supplier, maghihintay ito, so kailangan naman daw din kumita. Nakaw po, mga style nyo bulok. So anyhow, ayan, no? Sana magbigay ka rin, Mayor, ng ayuda kahit pang tricycle lang sa mga estudyante, kaysa unahin pa yung bilyones na City Hall na hindi namin namin yan makakain, no? Pero syempre, pag maganda ang City Hall, maganda rin naman ang serbisyo. Pero hindi po yun Existing na po yung City Hall na yan. No? At wala po tayong problema. For example, yung Quezon City Hall. Ito po para yung Quezon City, no, meron silang mataas na City Hall diyan, Okay. Ito po ang natin. Kung gigibain po 'yan, hindi po ba kayo aangal? Gigibain niyo tapos tatayuan ng bago? Di ba? Nakuha niyo po ba? Pero ito existing. I-improve mo lang yung ceiling. Ang daming mga putik na yung magagaling mga arkitekto at saka engineers ng City Hall. Pasig Bakit ganoon? Nakuha niyo po ba? Sana po ganun tayo mag-isip. Hindi porket incumbent mayor, hindi porket anak ng artista, hindi porket sasabihin graduate siya ng Ateneo, magaling mag-basketball, kalaban mga babae, ay talaga namang sasabihin natin na ito na, transparency, good governance, sasabihin, tatanggapin na natin. Hindi natin tatanggapin yan, mga talagang inuna pa yung bilyones na City Hall na hindi naman makakain ng mga Pasigueño, no? Ay, dako.
walang gamot, ospital, may ospital pero yung mga gamot ay mga pasilidad, yung sinasabi nilang pamantasan na hindi naman world class kumbaga, no? Eto, nag-ano tayo diyan, no? Nag-suggest tayo ng isang programa, no? Butik na parang naku talaga. Ay, naku, palitan na dapat yung isang presidente dyan. Sige, anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat. Ito, hindi natin binabatikos per se si Mayor Rico Soto para naman, inaano natin to para mag-improve ang Pasig City. Dahil marami rin po tayong kaibigan dyan. No? Marami rin po tayong kaibigan dyan sa Pasig City. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat.